ating mga moderators sa ating forum ngayong umaga. Binibining Josely Julia Emboscado, English Coordinator ng High School Department ng CIC. At Attorney Angela Esquivel, Senior Partner of the Rodriguez and Partners Law Firm. Ngayon po, ay binibigay ko na po ang pagkakataon ng mga moderators para sa forum proper. Ang una pong sasagot ay ang ating Governor, Oyi, at ang susunod po ay ang ating Vice Governor, Edward. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Oyi, Edward, GP at Romel. Para sa ating unang tanong, ito po ang pinakamabigat sa lahat ng tanong na inihanda namin. Actually, si Miss Julia po ang nakaisip nito, kaya ipapasa ko po sa kanya ang pagtatanong. Parehas po kayo nag-aral sa CIC, tama po ba? Okay. Ang unang pinakamabigat na tanong, how were you as a student of CIC? Mabigat ko talaga yung tanong because tinatanong, how are you as a student of CIC? It was long ago. I was schooled in the College of the Immaculate Conception from kinder up to high school. And on my record shows that I have not in any manner engaged in any other activity that will betray by being a CICian. I am a CICian and will always be a CICian. The best way to gauge a graduate of the College of Immaculate Conception is not the words spoken by the deeds after the school. Ang paralang ito ay malaki ang aking utang na loob sapagkat sa paralang ito nakilala ko ang aking mga guro, nagkaroon ako mga kaibigan, nagkaroon ako ng pagkakataon, matuto at magmahal. Kung hindi sa College of the Immaculate Conception na kung saan nanggaling si Oy Matias Sumali, marahil hindi ko mararating kung ano man ang aking ngayon ay kasalukuyang katungkulan. It is very difficult to be graduate of the College of the Immaculate Conception because the tenets and the framers of this school requires for you to live on a regular and daily basis kung ano ba talaga ang tunay para isang maging tiga-CIC. Madali po ang pumasok sa eskwelahan ito. Madali marahil graduate sa eskwelahan ito. Pero mahirap mamuhay, dala-dala mo ang eskwelahan na kung saan pinagmulan ng napakaraming magagaling, mahuhusay, at mga maginoong mga mamayan ng ating lalawigan. In the last 30 seconds, let me thank the College of the Immaculate Conception who has given me the heart, the courage, and the knowledge. For without the College of the Immaculate Conception, I am not here today. Magandang umaga po sa ila. Para naman po kay Edward, ulitin lamang po natin ang katanungan. How were you as a student of CIC? Opo, una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa pamunuan po ng CIC sa pagbibigay ng pagkakataon, hindi po sa aming mga kandidato upang makausap ang aming mga kalalawigan, kundi lalong-lalo na upang kayo po ay magkaroon ng basihan sa pamamagitan ng pakikinig sa amin tungkol sa aming plano sa ating lalawigan. At bilang estudyante po ng CIC, masasabi ko po na ako po ay masasabi nating above average na estudyante ng CIC na sa akin pong mga academic works, ako po ay nag-excel sa tulong po ng aking mga teachers at sa aking mga kasama. At sa CIC ko po unang naranasan na maupo bilang governor ng CIC. So, kung ano man po yung natutunan ko sa aking pagkakaupo bilang governor ng CIC, yung pong disiplina, yung pakikipagkapwa, yung excellence sa iyong paglilingkod, palagay ko po marahil ito po ang magiging mga pundasyon ng aking pagiging lingkod bayan sa mga darating na panahon. At kung ano po ako ngayon, malaking bahagi nito ay natutunan ko po nung ako po ay nandito sa CI. Gayong ako po ay nag-aral dito nung elementary, alam naman po natin na ang formative years ng kabataan, simula po sa kanyang pagkapanganak hanggang 7 years old, yan po ang taon na kung saan pinakamaraming natutunan ang isang bata. At masasabi ko po, at ako po ay ipinagmamalaki ko na karamihan po ng natutunan ko sa formative years na yon ay dito po sa paaralan na to, dito po sa CIC. Kaya salamat po, magandang umaga po muli sa ating lahat. Salamat po. Dadako na tayo sa ating mga totoo at seryosong katanungan.
For this time, mauuna po si Vice Governor to answer the first question. The first question, Vice Governor Edward ang mauna. Ano ang pananaw o posisyon ninyo sa mga private armies ng mga politiko? Ulitin ko po, ano ang pananaw o posisyon ninyo sa mga private armies ng mga politiko? Your 2 minutes starts now. Ang posisyon po ng inyong lingkod tungkol sa mga private armies ng politiko, hindi lang po sa ating lalawigan, kundi maging sa buong bansa, ay ang pagtutol. Nakita naman po natin ang napakapangit na larawan ng private armies kagaya po ng nangyari sa Maguindanao, na kung saan nagkaroon po ng breakdown ng peace and order dahil po ang mga politiko ang siyang naghari sa kanilang mga lugar, na kung saan sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay ng armas, pagbibigay ng sandata sa kanilang mga supporters ay nawala na po ng trabaho yung pulis at sundalo, na kung saan dito po sa ating lalawigan, ikinalulungkot ko nga po na doon po sa aming panunungkulan sa Sangguniang Panlalawigan ay nagkaroon po kami ng pagkakataon na magtanong doon po sa ating provincial director ng PNP kung bakit meron po tayong mga politiko dito sa ating lalawigan na nagbibigay ng mga barel sa mga kapitan, sa mga ibang kandidato, sa kanilang mga bayan, na nakikita po natin na delikado para po sa peace and order ng ating lalawigan. Kailangan po ibigay natin ang ating tiwala sa kapulisan, sa kasundaluhan, at kung meron po tayong programa, meron tayong proyekto ng pagbibigay ng baril, meron pong pondo na pwedeng gamitin dyan, ibigay po natin sa ating mga law enforcement agencies at hindi po sa kamay ng mga sibilyan na hindi naman po o wala naman sa kanilang mandato upang bigyan po ng kapayapaan at kaayusan ang ating lugar. So, ang posisyon po ng inyong lingkod tungkol dito ay ang pagtutol sa pagkakaroon ng private armies ng mga politiko at maliwanag ko po na ang inyong lingkod, wala po akong private army. Salamat po. Marami pong salamat. Tuulitin po muna natin ang ating katanungan para sa ating governor. Ano po ang pananaw o posisyon ninyo sa mga private armies ng mga politiko? There is no other position but to say no to the private armies. The Constitution is explicit. In its provision, it states that private armies or any armed group, for that matter, not recognized by the duly constituted authorities, should be dismantled. Paramilitary organization or other forces that is not consistent with the duly established officers of the Republic of the Philippines should be dismantled or otherwise should be integrated in the regular force. Si Ubali po ay walang private army noon, walang private army ngayon, at pinapangako ko sa inyo na wala akong private army. Let me take, from 1 minute 30 seconds, let me state further that the province of Nueva Ecija, our political history, is indeed written in violence. It is really up to us now to rewrite the political history, and it should begin in this election. I, for one, with all due humility, let me state that I have in good authority that there are armed groups